First time namin makakapunta doon ng Rosie Adventure X150i ko. May natatanaw akong arko dito. Ano kaya nasa likod niyan? Nakalagay, welcome to Bataan. Makipicture lang tayo sa welcome sign nila. Good day guys and welcome to another vlog. So nakikita nyo nandito tayo ngayon sa Apalit. Sa Apalit na ako nakapagsimula mag vlog kasi kanina medyo matraffic lang. Tsaka para nakasetup na rin itong Insta360 natin. Tapos hinihintay ko kasi na baka umulan. Kasi ngayon papunta tayo ng Dinalupihan sa Bataan. So boundary lang naman siya ng Lubao at saka ng Bataan. So sobrang lapit lang niya. And sa katotohanan nga niya, nasa 1 hour and 21 minutes na lang yung biyahe natin papunta doon. Nakarating na rin ako doon dati. Nakaroon si RFI 175 pa lang ako. Pero ngayon, first time natin dadalhin itong Rosie Adventure X natin doon sa lugar na yun. And so nakikita nyo no, medyo makulimlim. Sana wag umulan para maging solid lang yung ride natin ngayon. Kanina ko pa talaga hinihintay yung kulimlim na yun kung uulan o ano eh. Pero parang kulimlim lang talaga siya eh. Kaya nag-decide na ako na umpisahan ko na dito. Para at least nasa Pampanga na tayo. Pagdating natin ng Dinalupihan, so sakto-sakto lang kung ano yung makita natin sa daan, share ko lang sa inyo. And at the same time, i-update ko kayo sa kung anong experience natin sa ride na to. Kasama tong Rosie Adventure X150i natin. Kasi yung dating dala ko doon na motor, nung nakapunta ako doon, yung Rosie RFI 175 ko pa. Way back 1 year ago. 1 year ago, 2 years. Parang 2 years ago na rin yata. Tagal ko na rin napuntahan yung lugar na yun. And so far, medyo familiar naman na ako doon. Ang tanging makakalaban na lang talaga natin dito ay yung ulan. Kaya sana wag umulan para maging smooth lang yung ride natin.
Kakaliwa tayo dito. Malapit na to sa SM eh, pero malayo-layo pa tayo sa service natin. Yan nga pala, kaya ako pupunta ng Bataan, may home service tayo doon. Isang Rusi Rapid 150 yung sa service natin dun sa lugar na yon. And kaya nga lagi ko sinasabi, no, wala na akong ginagamit na box. Kasi dito nga sa Rusi Adventure X, kasya na sa compartment ko yung mga pyesa at saka yung mga tools na ginagamit ko kapag nag-home service ako. Sobrang essential, sobrang useful nung compartment na itong Rusi Adventure X 150i. Lagi ko napapakinabangan to. Kahit madami akong dala, kasya dyan. Kasya ko pa nga ilagay itong bag ko sana dyan eh. Kaya lang kasi nandito yung mga battery ng GoPro, yung battery ng Insta360. Kaya kapag mag-charge ako nang bababa pa ako para magpalit lang ng battery. At least dito nandiyan na, naka-charge na sa bag ko. Tapos kapag kailangan magpalit ng battery, andito lang, kukunin ko lang. Usually pag biyayang Pampanga, dito ako banda-banda nagiinom ng tubig eh. O kaya dito ako banda nag-i-snacks kasi maraming kainan. Pero ngayon kasi may isang oras pa ako papunta. Sorry, ano na ako. May isang oras pa kasi ako ngayon papunta. Kaya parang hindi tayo abutan ng dilim, doon na ako banda mag-i-snacks pagdating ko ng mga bayan ng Lubao yan, o kaya sa mismong Dinalupihan na. Kasi pagka mga ano na yan, 20 minutes ganun, 15 minutes, para konti na lang yung biyabiyahin ko. Yung hindi na ako babiyahin ng malayo pagkatapos ko mag-snacks. Pero mamaya siguro pagka inom akong tubig kasi parang nakakahaw yung biyahe. Although di naman masyadong mainit ngayon kasi nga makulimlim mo. Solid din yung food trip nila dun ah. Isang buko lang tapos 10 pirasong chicken nuggets, solid na. Solid na. Parang na-refresh na ulit yung energy natin. So ayan, 55 minutes, dire-diretso na natin to hanggang makarating tayo ng Bataan. Can't wait, the sun will shine. The sails in full of moon tide. And there's a stranger telling me to leave on. For the first time I just sing la la la. I wanna escape from the start on.
bury the ruins of my mistakes to only keep the truth here. Oo, mas oh, may naka-gold wing. Kasi yun sumasabay sa taillight yung ano niya, yung helmet niya. Angas ah. Honda Gold Wing yung kasabay natin mga kaibigan. Ang angas. Sino kaya to? Walang camera, hindi vlogger yan. May napanood akong vlogger nung sinabi niya ano, yung Gold Wing daw na yan. Kapag nakasakay ka dyan, yung mga lubak, hindi mo na masyado ramdam. Okay, so 37 minutes away. Nandun na tayo sa customer. Dami rin talaga naka big bike dito na ano no, sa Pampanga. Si Reed, di ba? Si Reed Motovlog, naka big bike. Siya yung pinakasikat na vlogger. Pinakasikat din na vlogger dito sa Pampanga na naka big bike. Woohoo! Ang sarap talagang gamitin nitong Rusi Adventure X150i. Hindi man siya kasing tuloy ng ibang mga motor na kasing sabay niya or kasing specs niya. Hindi man siya kasing tuloy ng Aerox, hindi man siya kasing tuloy ng NMAX, hindi man siya kasing tuloy ng mga 160 na ADV tsaka PCX. Pero yung torque niya sumasabay, yung hatak, malakas yung hatak. Tsaka ito relax lang ako kahit halos 3 oras na akong bumabiyahe. Kasi yan, ang ganda pa ng paligid, diba? Ang ganda ng panahon. Kaya solid yung ride natin. Eh, nagkatotoo yung wish ko kanina na sana maganda yung panahon. Kasi pagdating natin dito sa Pampanga, ayan, titik na ang araw. Mainit na. So far sa thermals, kung nag-iinit ba sa biyahe, hindi naman, sakto lang. Yung init niya, 3 bars pa rin simula kanina. Kahit na medyo tirik na araw dito sa may bandang, saan na ba to? Lubao na ba to? Lubao Pampanga na ba to? Oo, tama, Lubao nga. Ayun o, Abad Santos, Lubao. Kahit na nandito na tayo sa Lubao, tirik yung araw, pero goods. Yung engine, hindi mo maabot ng 4 bars. Kahit na yung pacing ko, ayan, 85-90 kadalasan. Pas minsan, nag-100 plus kapag safe lang. Yung talagang ano lang, alam kong maluwag na maluwag lang. Pero yung ganito yan, hindi tayo masyado lumalampas na sa 70, 80 lang, mga ganun. Chill ride lang kumbaga. Makarating lang ng ligtas sa pupuntahan natin ngayong araw na to. Kasi yan, sabi ko nga kanina, diba, 3 oras na akong bumabiyahe, pero maganda pa rin yung kondisyon ng katawan ko. Although nakapagpahinga na ako ng mga ilang minutes, mga 10 minutes, 5 minutes doon sa San Fernando kanina. Pero kita nyo naman, di ba? Solid yung motor natin na to. Maaasahan na siya sa long ride. Kaya yung mga nagtatanong dyan kung maasahan ba to sa long ride, una, nasubukan na natin sa Batangas City. Eto, nasubukan ulit natin ngayon. Kita nyo naman, maganda naman yung nagiging performance niya sa akin. And mamaya syempre, physical check natin to. Pagdating natin din sa area kung saan tayo magsa-service, check natin tong motor. Regarding sa kung matagtag ba siya, hindi naman. Depende sa tire pressure mo. Pero sa akin, hindi naman siya matagtag. Saktong relax lang. Nag-service ako dati, dyan naman yung pinuntahan namin, papasok dyan. Nakaharapay pa ako nun eh.
Padiretso dyan, yung sinervisan ko. Ayun, yung kita yung ilog. Ilog ba yan? Oo, tama, ilog yata yan. Kita yan, tapos dire-diretso doon yung service ko doon sa Libao dati. Libao na to eh. Diyan yung na-servicean ko noon. Tapos ngayon, medyo diretso pa tayo ng kato. Kita no? Nasa Libao na tayo pero 29 minutes na lang, andun na tayo sa customer. Uy, laki. Matika na tayo dun ah. Tapos ayan, diba, tignan nyo. Relax lang ako sa biyahe. Kasi ayos nga siya. Kalmado lang yung makina. Pag gusto mong ibirad, may ihirit naman siya. Kailangan pang preno, ayan. Malakas na yung preno niya. Madali pati siyang isingit-singit sa mga ganito. Pag traffic, pag medyo sumikip yung daan dahil madami sasakyan, hindi siya mahirap ilusot-lusot kasi magaan siyang itakbo. Solid kumbaga. Sa madaling salita, solid, sulit yung motor. Actual user experience lang din naman yung sinishare ko dito eh. Ngayon, kung tinatanong nyo kung anong ginawa ko bago ko bumiyahe, siyempre change oil lang, tapos palit ng gear oil, yeah, mga ganyan. Check ng preno kung gumagana. Most likely minor physical check lang, tsaka minor maintenance lang naman, na sobrang dali lang gawin pero sobrang essential pagka ganitong long ride na medyo malayo-layo yung biyahe mo, na mga 3 hours yun yan biyahe, na lumalampas sa 100 kilometers yung range ng biyahe na kilometers na tatakbohin mo. Tapos ayun, diba? Ang gaan-gaan lang yung gamitin. Partida, maliit na tao lang ako, 5'3" ang height ko, pero kayang-kaya ko siyang igalaw-galaw ng ganyan na hindi ako nahirapan. Madali ko siyang ikilos-kilos, tsaka mabilis talaga siya. Hindi naman yung mabilis na matulin ha, magkaiba kasi yung mabilis na maganda umatak sa matulin. Kasi pag sinabi matulin, big bike yun eh, matakbo ng mga 200, 300, ganyan. Pero ito, mabilis lang siya umatak. Yan, pag kailangan mo may pang-overtake siya. Hindi siya mabibitin kasi sabi ko nga, diba, kahit nung unang-una ko pa lang to nakuha sa kasa, sabi ko ay random yung 4 valves nito. Hindi siya yung 4 valves na sinabi lang sa papel na 4 valves, pero pag pinatakbo mo wala. Ito, may takbo to. Kahit na all stock pa to, oh guys, full stock or pure stock pa to, wala pa akong ginagalaw dito na kahit ano. Pero ayan siya, all goods. Magaan dalhin, mabilis sumatak, malakas sumatak, tsaka reliable kapag ganitong klaseng mga biyahe. So ayun, nakarating na si AJ dito sa ating si AJX, itong Rossi Adventure X150i natin dito sa Lubao. First time niya dito sa Lubao, tapos first time din niya makakarating ng Dinalupihan. Kasi ito, yung Lubao na to, narating na to ng RFI ko. Gaya nga ng kwento ko kanina, dun yung banda sa likod. Kasi ito, medyo diretso pa tayo ng konti. So 23 minutes na lang naman, sobrang lapit na lang nito, hindi na to malayo. Kung tutusin, ano na lang to eh, halos saglit na lang. Pwede pa nga sana akong kumain, no? Kaya lang, nakapag-snacks na ako, okay na yun. Dire-diretso na natin itong biyahe na to kasi solid naman yung takbo natin. Eto na guys, natatanaw ko na yung boundary. May natatanaw akong arko dito. Ano, thank you. Ano kaya yung nasa likod niyan? Thank you, art lang yung Lubao. So welcome to Bataan. Eto na tayo. Welcome to Bataan. Nasa Bataan na tayo guys, proper. Eh dapat pala nag-picture ako dun, no? U-turn nga ako. Saglit lang naman nag-U-turn eh. Isang picture lang.
Picture tayo dun. Welcome to Bataan. Bihira lang yan. Kaya mag-picture na tayo. May nakita ko dun ng maliit na sign eh. Doon o. Yun. Dito tayo kakaliwa. Yan. Ito na. Pwede na tayo dito. Yan. Picture lang tayo dito sa gilid. Makipicture lang tayo sa welcome sign nila. Picture. Alright. Okay na yan. So ngayon, ang gagawin na natin, maghahanap tayo ng gas station. Kasi nagbiblink na. Kakablink pa lang naman. Kasi huling gas ko yun sa Cavite pa eh. Nagpunta ako ng Cavite City, doon pa ako nagpagas eh. So, eto. Hanap tayo ng gas station. Solid, no? Ganda dito. Usually naman, pag yung ano natin, fuel gauge natin, pag nagbiblink na yan, nasa 4 liters pa yung laman yan. So kung pumapatak tayo ng mga 39 to 42 kilometers per liter, malayo pa yan. Abot pa yan makauwi. Pero syempre ako, di ko naman hinahayaan na masaid yung tangke. Pwede naman tayo magpagas dito ng matiwasay para makauwi tayo na maayos. At the same time, safe din yung makina. Ayos ah. World War II Monument, first line of defense. Ito, Death March. Ano to? Death March Monument. Kino-commemorate nila yung mga historical events. Oo nga pala, dito nga pala yung papuntang Mount Samat. Ayun oh. Diretso. Yeah, ang ganda naman dito. Solid. Sakto, palubog na yung araw, di ba? Yun o, kitang-kita nyo ba yan? Ayun yung Mount Samat. Kitang-kita yung ano doon, yung dulo. Yung tuktok ng bundok na yun. Tama ba ako? Yun yung Mount Samat. Nangungula lang ako. Yeah, medyo parang may total yata dito na gas station. Total. Sa total tayo magpapagas. Kasi petrol and share total lang. Yan, total. Ito tayo sa Jatot. Kuya, may premium kayo? Premium? Okay. $300 kuya. 300. Ayun o, pag magpapagas tank ka, pagpapagas ka, buksan mo muna yung susi. Eto. Dandan lang kuya, may harang. Oo. Bumubulwak kasi minsan yan. Minsan kasi pag malakas yung pump, no, bubuga siya. Kuya, 300. Hanggang ngayon nalalasahan ko pa rin yung kinain kong chicken nuggets kanina. Hindi naman tayo nagpa-full tank. Ginasan ko lang siya ng tamang-tama lang. Kasi pag nagpapa-full tank ako, shell lang talaga ako kaya petrol. Pero pag total, sakto-sakto lang. Ayos naman. Trouble come
awake, the sun is shining. Leave the sails and follow our own tide, yeah. There's a screaming in there, not telling me to leave for a while. So for the first time I trust in right on now, I'm gonna ride my own line on. I wanna escape and restart all.